Sayang, kita nyo ba? Medyo na ano na talaga siya. Yung parang ano ba yung nag-hair fall ako, and then nung na-hair fall naman ako, ang asawa ko bumili talaga ng shampoo na hindi ma-hair fall. So parang sinabi niya, B, hindi ako papayag na mapunta ka sa iba kasi inalagaan kita nung kapanahunan na inampun kita sa poder ko. Wala kang mga gamit, ang payat mo, and ngayon pumuti ka, tapos maglaway na lang sila pag napatangos ko pa yung ilong mo, kasi sabi niya papatangusin ko yung ilong mo. And nakikita sa opisina ng mga kasama niya, wow, Jasmine had lots of transformation, ganyan ganyan, and hi and hello. And then hindi nagugustuhan yun naman nila kumpare na pinapansin ako sa mga fine dining. So ayun, yun ang problema ko, kaya hindi ako makahanap ng kausap hanggang ngayon. So yan ang outfitan natin. So parang ni-model niya ako ng Japanese doll na itinira niya sa bahay at hindi pwedeng palabasin na ganon-ganon lang. And kahit ako, kung magkakaroon ako ng karelasyon na ganon, and then biglang gumanda siya, and bigla niya akong iiwan sa mga panahon na magkakaroon ng bankruptcy, siguro maiiyak rin ako. Nararamdaman ko yung asawa ko, kaya nung time na nawalan siya ng trabaho, pinadlock niya lahat ng pinto, and then sabi niya, B, subukan mong lumabas talaga at hindi ka magiging masaya sa buong buhay mo. So sabi niya, inalagaan kita, binilihan kitang gamot nung kapanahunan na halos sumuka ka ng dugo na hindi ko alam kung saan ka galing, na ang baho-baho mo, ganyan-ganyan. Tapos ngayon pa may mga pa-English ka na. Sabi ko, Bin, sa Google naman yan, sa YouTube. And then sinabi mga kasama niya, iuwi mo yung yung karelasyon mo kasi nga mukhang hindi naman galing sa squatter area yan. So sabi niya, B, wala akong mahanap na katulad mo. Ikutin ko man ang Luzon, Visayas, Mindanao, and International, wala akong mahanap na katulad mo. Nung sinabi ko yun sa lola ko na walang mahanap na katulad ko, halos gumulong siya sa Cotabato City na inaatake ako, ibalik niyo sa akin.